Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2003 American horror fantasy movie film na pinamagatang Underworld. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga vampira at mga Lycan ay lihim na nakikipagdigma. Bawat angkan ay naglalayong lipulin ang isa't isa. Ang digmaan ay sinundan ng isang epikong tagumpay para sa angkan ng mga vampira nang ang pinuno ng Lycan na si Lucian ay namatay sa kamay ng vampirang si Craven, na naging pangalawang pinuno sa nangungunang elder ng mga vampira. Gayunpaman, ang mga Lycan ay hindi naglaho. Sila ay nagkukubli sa ilalim ng lupa habang hinihintay ang kanilang oras ng muli nilang pag-usbong. Upang wakasan ang natitirang presensya ng mga Lycan, ang Vampire Clan ay nagtatag ng isang dalubhasang organisasyon kung saan binubuo ito ng mga tinatawag na Death Dealers at isa na nga rito ang ating bida na si Celine. Isang gabi, sinusubaybayan ni Celine at ng kasamahang vampira ang dalawang Lycan na patungo sa subway. Ang Lycan na si Reyes ay sinusundan ng lalaking nagngangalang Michael Corvinus na isang tao. Nilapitan ni Reyes si Michael ngunit naramdaman niya na may mga vampira sa malapit. Nagsimulang bumaril si Reyes at naganap ang isang putukan. Tinamaan ang kasamahan ni Celine at nakita ni Celine ang mga bala na kumikinang sa loob ng katawan nito. Isang bystander ang nadamay at tinulungan ito ni Michael. Sinubukan ng isang Lycan na sunggaban si Michael pero pinaputukan siya ni Celine kaya napilitang tumakbo ang Lycan at hinabol sila ni Celine kasama ang isa pang vampira. Sa pananabik na tapusin ang kaguluhan, si Reyes ay nag-transform na sa pagiging werewolf at pagkatapos ay inatake ang vampira. Patuloy na hinabol ni Celine ang isa pang Lycan sa ilalim ng tunnel at tuluyang tinapos ito gamit ang mga silver bullets. Sinuri ni Celine ang baril ng Lycan at nakitang kumikinang ang mga bala nito. Biglang sumulpot si Reyes sa likuran niya, ngunit nakatakas siya matapos atakihin si Reyes gamit ang ilang bladed disc. Habang nagtatago, nakarinig siya ng ungol at dagundong mula sa mga lagusan. Tila ba ito ay mga tunog ng iba pang Lycans na nagtatago sa underground. Bago pa siya makapag-imbestiga, lumitaw muli si Reyes kaya umalis na siya. Sa isang underground, lumitaw ang isang Lycan at siya ay walang iba kundi si Lucian na pinuno ng mga Lycan na inakalang patay na. Halatang nadismaya siya at naiinis sa ugali ng kapwa niya Lycans na nag-aaway-away. Bumalik si Celine sa mansion ng mga vampira at dumiretso kay Khan, ang dalubhasa sa armas, upang ipasuri sa kanya ang kumikinang na mga bala. Natuklasan ni Khan na ang mga bala ay nilagyan ng ultraviolet radiation na ginagawa itong epektibo laban sa mga vampira. Si Craven, ang kasalukuyang pinuno ng vampira, ay bumaba upang makipagkita kina Celine at Khan. Sinabi ni Celine kay Craven na naramdaman niyang posibleng daan-daang Lycan ang nagtatago sa underground. Ngunit sinabi ni Craven na hindi sila maaaring kumilos sa haka-haka lamang, lalo na sa bisperas ng isang mahalagang seremonya sa paggising sa mga elder. Kalaunan ay sinuri ni Celine ang mga larawang nakuna nila mula sa eksena at nakita niya na ang mga Lycan ay sumusunod sa isang tao. Sa pugad ng mga Lycan, pinaghalo ng isang siyentipiko na si Singe ang dugo ng tao sa dugo ng Lycan. Sinuri niya ito, nalaman na ang dugo ay hindi magkatugma. Pumasok si Lucian at nadismaya nang malaman na nabigo ang kanilang eksperimento at sinabi ni Singe sa kanya na kailangan nilang kumuha ng sample ng dugo ni Michael para makita kung gagana ba ito o hindi. Maya-maya ay dumating si Reyes. Lalong nadismaya si Lucian nang marinig na nabigo silang makakuha ng sample ng dugo ni Michael kaya nagpasya si Lucian na siya na mismo ang gagawa. Pumasok si Celine sa apartment ni Michael, naghahanap ng mga pahiwatig kung bakit ang mga Lycan ay hinahabol siya. Dumating si Michael at agad siyang sinunggaban ni Celine sa leeg, tinatanong kung bakit siya hinahabol ng mga Lycan, ngunit itinatanggi ni Michael ang anumang kaalaman sa nangyayari. Nakilala ni Michael si Celine bilang ang babae mula sa naganap na shootout sa tren. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga Lycan at sinimulan silang barilin ni Celine. Ang mga Lycan ay hindi gaanong apektado ng mga pilak na bala sa kanilang dalisay na anyo, kaya sinubukan ni Celine na makatakas sa pamamagitan ng sahig. Bumaba si Michael pero sa kasamaang palad ay naabutan siya ni Lucian. Nabaril ni Celine si Lucian pero nagawa pa ring makagat ni Lucian si Michael. Kinaladkad ni Celine si Michael at hinayaan sila ni Lucian makatakas. Pagkatapos kumuha ng sample ng dugo si Lucian mula kay Michael at inilagay ito sa isang test tube.
Tila ba lalong lumakas ang kapangyarihan ni Lucian mula nang mainom nito ang dugo ni Michael, kung saan nagawa niyang maitulak ang mga balang pilak palabas sa kanyang katawan, at pagkatapos nun sinimulan niyang muli habulin sina Celine. Tumalon siya sa ibabaw ng sasakyan ni Celine, sabay gumamit siya ng talim at sinaksak ang bubong ng sasakyan na sumugat kay Celine. Sinubukan ni Celine sagasaan si Lucian, ngunit gumulong lang ito sa ibabaw ng bubungan ng sasakyan nila. Nakatakas sina Michael at Celine at napansin ni Michael na dumudugo ng husto si Celine. Hiniling niya sa kanya na ihinto ang sasakyan, ngunit nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Kalaunan siya ay nawalan ng malay, at ang kotse ay pumilantik at nahulog sa isang ilog. Pagbalik ni Lucian sa pugad ng mga Lycan, agad na pinaghalo ni Singe ang dugo ni Michael sa dugo ng Lycan. Nakumpirma nila na ang dugo ni Michael ang kanilang hinahanap dahil ang mga pulang selula ng dugo ni Michael ay perpektong sumanib sa dugo ng mga Lycan. So, sino ba talaga si Michael? Noong 5th century AD, nakaranas ang Europa ng mapangwasak na Black Death na naging sanhi sa pagkamatay ng hindi mabilang na mga individual sa panahon ng pandemyang ito. Gayunpaman, isang lalaking nagngangalang Alexander ang mahimalang nakaligtas. Kasabay nito, ang virus ay nagmulat ng mga nakatagang gene sa loob niya na ginawa siyang unang walang kamatayang nilalang. Nang maglaon ay nagkaanak si Alexander ng 3 anak, bawat isa ay nagmamana ng parehong gene ni Alexander. Ang isang anak ay si Marcus, na nakagat ng paniki kaya siya ang kauna-unahang vampira at naging ninuno ng mga vampira. Ang isa pang anak ay si William, na nakagat naman ng mabangis na lobo, kaya siya ang naging kauna-unahang taong lobo. Ang genetic mutation na ito ay nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan, ngunit mayroon silang nakamamatay na mga kahinaan. Ang mga vampira ay labis na natatakot sa sikat ng araw, habang ang mga taong lobo ay likas na mahina sa mga sandata na pilak. Ang ikatlong anak ay isang tao lamang na nakakaranas sa paulit-ulit na cycle ng buhay at kamatayan, patuloy na dumarami at umuunlad. Si Michael ay supling ng ikatlong anak at minana niya ang mga espesyal na gene ni Alexander. Sinusubukan ng mga taong lobo na tumbasan ang kanilang mga kahinaan sa pamamagitan ng dalisay na dugo ng kanilang mga ninuno para labanan ang mga vampira, at ito ang dahilan kung bakit kailangan nila ang dugo ni Michael. Sa tabing ilog, nakahiga sina Michael at Celine na walang malay. Nagkaroon ng kakaibang panaginip si Michael bago magising at nakita ang sarili na nasa mansyon na siya ng mga vampira. Nakita ni Erica si Michael at nagtataka siya kung bakit nagdala si Celine ng isang tao dito sa mansyon. Sinabi niya kay Celine na hinahanap siya ni Craven. Nakipagkita si Celine sa galit na si Craven dahil sa tahasang pagsuway sa kanyang mga utos at sa pagdadala ng tao sa loob ng mansyon. Pinanindigan ni Celine ang kanyang teorya na ang mga Lycan ay interesado kay Michael at kailangan niyang alamin kung bakit. Iniisip ni Craven na katawa-tawa ang kanyang teorya na nagsasabing ang mga Lycan ay magiging interesado lamang sa mga tao para sa pagkain. Si Erica ay tumingin ng malapitan kay Michael at nakita ang marka ng kagat ng Lycan. Napabalikwas siya kaagad at tumalon sa kisame. Nagising si Michael na nagulat kay Erica kaya nagmadali siyang tumalon sa bintana at tumakbo sa tarangkahan para tumakas. Si Celine ay nasa firing range at pinakita ni Khan ang makabago niyang imbensyon. Sinubukan ito ni Celine at napansin ang likidong umaagos mula sa mga butas ng bala. Pinaliwanag ni Khan na ito ang tinawag niyang silver nitrate bullets. Kapag ang isang Lycan ay nabaril, ang silver nitrate ay nag-i-inject sa daluyan ng kanilang dugo. Pagkatapos ipinahayag ni Celine ang kanyang pagdududa tungkol sa mga kwento ni Craven na sinasabi sa mga vampira na pinatay ni Craven si Lucian, ngunit si Celine ay naghihinala na sinasabing ang tanging ebidensya lang na mayroon sila ay ang pahayag ni Craven. Pagkatapos ay umalis si Craven at nakipagkita sa isang tao sa eskinita. Pumasok siya sa isa pang kotse, at dito natin nalaman na nakipagkita siya sa pinuno ng Lycan na si Lucian. Pinahayag ni Craven ang kanyang pagkadismaya sa paglampas ng mga Lycan sa kanilang mga hangganan, ngunit sinabi ni Lucian kay Craven na matagal na silang naghihintay. Sinamantala ni Celine ang gabi, kung saan palihim niyang pinasok ang mga archive at natagpuan ng isang sinaunang aklat ng kasaysayan na nagdodokumento ng labanan na naganap 600 taon na ang nakalilipas. Binasa niya ang kwento ng dakilang digmaan sa pagitan ng vampira at ng Lycan at ang tungkol sa pagkatalo ni Lucian. Lumalabas na si Craven ang nag-iisang nakaligtas sa isang grupo ng mga vampira na ipinadala para poksain si Lucian. Bumalik si Craven na may dalang piraso ng balat ni Lucian bilang ebidensya ng pagpatay kay Lucian.
Pagkatapos ay nakita ni Celine ang isang drawing ni Lucian na may suot na kwintas, ang parehong kwintas na nakita niya sa lichen na kumagat kay Michael. Napagtanto niya na ang lichen na iyon ay si Lucian mismo. Pakiramdam ni Celine na ang sitwasyon para sa mga vampira ay lubhang mapanganib kaya nagkaroon siya ng matapang na ideya na gisingin si Victor, isa sa mga vampire elder. Ang angkan ng vampira ay may kabuuang 3 matatandang pinuno. Sila ay sina Victor, Marcus at Amelia. Dahil ang mga vampira ay walang kamatayan, ang bawat elder ay namamahala sa loob ng 100 taon habang ang iba ay nananatili sa isang estado ng hibernation. Sa kasalukuyan, ito ay panahon ng paghahari ni Amelia, at sa loob ng ilang araw ay darating siya sa punong tanggapan para sa opisyal na seremonya ng paglipat. Ang susunod na elder na dapat mamuno ay si Marcus. Tinulo ni Celine ang sariling dugo sa bibig ni Victor. Sa pagpapainom ng dugo, ang mga natuyong tisyo ng katawan ay dahan-dahang nagsisimulang gumaling. Si Victor ay nabuhay muli 100 taon na mas maaga kaysa sa itinakda. Ang mga vampira ay may kakayahang malaman ang alaala ng isang individual sa pamamagitan ng dugo, at sa dugo ni Celine, nalaman ni Victor ang mga hinanaing ni Celine at kung ano ang pinakapakay nito sa muling paggising sa kanya. Gayunpaman, ang mga pira-pirasong pahiwatig na ito ay hindi sapat upang kumbinsihin si Victor na si Lucian ay buhay pa, maliban kung makakahanap si Celine ng mas matibay na ebidensya. Humingi si Celine ng paumanhin kay Victor sa paggising sa kanya ng mas maaga sa schedule, ngunit iginiit ni Celine na siya ay lubhang nangangailangan ng patnubay ni Victor dahil pinaghihinalaan niyang nagsisinungaling si Craven tungkol sa pagpatay kay Lucian. Bumalik si Michael sa pintuan ng mansyon at pinuntahan siya ni Celine. Inihayag ni Celine kay Michael na siya ay naipit sa isang digmaan sa pagitan ng mga vampira at lichen. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakagat at malapit na siyang maging isang lichen. Dinala ni Celine si Michael sa isa sa kanilang mga lihim na silid ng interogasyon at inilantad niya kay Michael ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Si Celine ay dating tao ngunit nang dumating ang mga lichens at pinatay ang buo niyang pamilya, si Victor ang nagligtas sa kanya at ginawa siyang vampira. Mula noon ginugol niya na ang kanyang buhay sa pagpatay sa mga halimaw na pumatay sa kanyang pamilya at tinatrato niya si Victor bilang kanyang ama. Bumalik si Celine sa mansyon ngunit ikinulong siya ni Craven upang pigilan siyang pumunta kay Michael. Samantala, ang elder na si Amelia ay paparating na. Sinabi ni Craven kay Khan na ibang grupo ng mga vampira ang inatasan niya para sumundo kay Amelia. Lingid sa kaalaman ni Amelia na inaabangan na siya ng mga lichens. Habang papasok ang tren sa istasyon, umalingaw-ngaw ang malamig na alulong sa paligid, at hindi mabilang na mga lichens ang nagbasag ng mga bintana at naglunsad ng kanilang pag-atake. Gayunpaman, ang ilang vampira na inatasan ni Craven ay nagmamasid lang sa gilid at hindi gumawa ng anumang aksyon. Sa kabilang banda, pinatakas ni Erica si Celine sa mansyon at agad siyang nagtungo sa gusali kung saan naroon si Michael. Pagdating doon, pinatakas niya si Michael habang nakikipagsagupa sa ilang mga lichen. Sa kasamaang palad 2 pulis na tauhan ni Lucian ang dumukot kay Michael para dalhin siya kay Lucian. Dinala ni Celine si Singe sa harap ni Victor at pinilit ni Celine si Singe na sabihin ang buong katotohanan kay Victor. Ipinagtapat ni Singe na ang mga lichen ay naghahanap ng isang direktang inapo ni Alexander Corvinus. Sinubukan nilang pagsamahin ang dugo ng lichen sa dugo ng vampira ngunit hindi sila nagtagumpay. At nang matagpuan nila si Michael, natuklasan nila na ang kanyang dugo ang magiging susi kung saan maaari nilang pagsamahin ang vampire DNA sa werewolf DNA para lumikha ng isang hybrid na half-vampire, half-werewolf na nagtataglay ng mas matinding kapangyarihan. Plano nilang iturok ni Lucian sa sarili ang dugo ni Michael, kasama ang dugo ng isang vampire elder na si Amelia. Sa wakas ay kumbinsido na si Victor na si Lucian ay buhay pa at ang hinala ni Celine ay tama nga. Dahil sa nalamang ito ay lumingon si Victor kay Craven pero wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Kaya pinangako ni Victor kay Celine na magbabayad si Craven sa kanyang kataksilan. Biglang dumating si Khan at ibinalita na si Amelia ay pinaslang ng mga lichen at pinatuyo ang kanyang dugo. Dismayado sa nalaman, pinatay ni Victor si Singe. Pagkatapos ay inatasan ni Victor si Celine na hanapin at patayin si Michael. Sa kabilang banda sinimulan ni Lucian kunin ang dugo ni Michael. Nagkaroon muli si Michael ng isang pangitain ng nakaraan at nakita si Lucian na nakadena sa harap ng isang babaeng vampira na nakagapos. Napuno ng sikat ng araw ang silid at pinapanood ni Lucian ang kanyang minamahal na si Sonia hanggang sa mamatay.
Sinabi ni Lucian ang kanyang panig ng kwento. Ang mga Lycan ay dating alipin ng mga vampira, pinipilit na bantayan ang kanilang mga puntod sa liwanag ng araw. Inamin niya rin na siya ay napaibig kay Sonia, ang anak ni Victor. Kinasusuklaman ni Victor ang pagsasama ng vampira at Lycan kaya ito ang dahilan kung bakit pinatay niya ang sarili niyang anak nang malaman niyang buntis ito sa anak ni Lucian, at ito rin ang naging mitya sa pagsisimula ng matinding digmaan sa pagitan ng mga Lycan at vampira. Dumating si Craven sa pugad ni Lucian, natataranta dahil sa pagkasira ng kanilang mga plano. Gayunpaman sa mga mata ni Lucian, nawala ang lahat ng halaga ni Craven. Sa labas, pinamunuan ni Victor ang isang malaking hukbo at lumusab sa lungga ng Lycan. Sa oras na ito, ganap na nabawi ni Victor ang kanyang lakas. Hindi binigyang pansin ni Lucian si Craven at kinuha ang isang UV weapon at naghanda upang makipagdigma muli kay Victor. Sa gitna ng kaguluhan, ang galit na si Craven na nakaramdam ng kahihiyan at pagkadismaya ay sinimulang barilin sa likod si Lucian. Sa sandaling tamaan si Lucian, kumalat ang silver nitrate sa kanyang dugo sa buong katawan niya. Nang dalhin na kay Lucian ang dugo ni Amelia para simulan na sana ang abolution ni Lucian, sa kasamaang palad huli na siya dahil si Lucian at patay na. Habang sinasamantala ang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang panig, nag-iisa si Celine na pumunta sa laboratorio para iligtas si Michael. Pagkatapos ng mapusok na halikan, naghanda ang dalawa para makatakas sa lugar. Ang eksenang ito ay nasaksihang lahat ni Craven, kaya binaril niya ng ilang putok si Michael. Sa isang iglap, napuno ng silver nitrate ang katawan ni Michael. Upang makabuo ng alyansa kay Celine, inihayag ni Craven ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa katunayan, hindi ang mga Lycan ang pumatay sa buong pamilya ni Celine, kundi ang vampire elder na si Victor. Nakaligtas si Celine dahil nagkaroon si Victor ng kapansin-pansing pagkakahawig ni Celine sa anak ni Victor na si Sonia. Subalit walang alinlangang tinanggihan pa rin siya ni Celine. Akmang papatayin na ni Craven si Celine, biglang sumulpot ang kalahating patay na si Lucian at tinusok ng espada ang binti ni Craven. Nakita ni Lucian ang pagmamahal ni Celine at Michael sa isa't isa, nagpapaalala sa kanilang dalawa ni Sonia, kaya sinabihan niya si Celine na kagatin si Michael, dahil ang kanyang malakas na dugo ay may iligtas ang buhay ni Michael sa pamamagitan ng pagsasama ng dugo ng vampira, Lycan, at sariling dugo ni Michael, at babangon si Michael ng higit na mas malakas. Muling nakatayo si Craven at pinagtawanan siya ni Lucian. Kampante na si Lucian dahil ang kanyang misyon ay natapos na sa pamamagitan ni Michael. Pagkatapos ay pinaputukan ni Craven si Lucian ng maraming bala hanggang sa ito ay mamatay. Dumating si Victor at hinagis si Celine palayo kay Michael. Binuhat ni Victor si Michael at inihagis sa pader. Sinabi ni Celine kay Victor na alam niya na ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Inamin naman ito ni Victor pero nagdahilan siya na ginawa niya rin naman ang lahat para makabawi kay Celine. Ngayon, dahil sa pagsasama ng tatlong espesyal na dugo, nagsimulang magbago si Michael sa isang kahindik-hindik na transformasyon. Naghanda si Victor upang harapin si Michael, ngunit si Michael ay mas mabilis at mas malakas na kumpara kay Victor. Nagpalitan ng suntok ang dalawa, ngunit nagawa pa rin ni Victor na makalamang sa kabila ng lakas ni Michael dahil sa kanyang mga karanasan sa digmaan. Tinulungan ng iba pang mga vampira si Victor at binaril si Michael, ngunit mabilis silang na-neutralize ni Celine. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sina Victor at Michael ngunit sa huli ay nadaig pa rin ni Victor si Michael, at nangaakmang papatayin na niya si Michael. Nakita ito ni Celine sabay kinuha ang espada at hiniwas si Victor sa mukha. Ang nakapangingilabot na kapangyarihang ipinakita ni Michael ay nagpasindak sa mga nagkukubli na mga lobo, dahilan upang magkalat sila sa iba't ibang direksyon. Sa wakas ay naipaghiganti na ni Celine ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang kwintas ni Lucian at umalis kasama si Michael. Gayunpaman, ang krimen ng pagpatay sa isang elder ay walang kapatawaran kaya kailangan nilang tumakas at magtago. Si Singe, na pinatay ni Victor kanina, ay walang nakakaalam na ang kanyang dugo ay tahimik na umaagos sa puntod. Si Marcus, ang huling natitirang vampire elder, ay tahimik na nagising. Dito nagtatapos ang ating kwento.
Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.